Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video, yung part 2 ng Shobelim versus Samsarap. Ewan ko lang kung naaalala nyo yung yung commercial noon. May commercial kasi dati si Jimmy Santos. Ang pangalan papakita ko na lang sa inyo ito, yung Sarsarap. Teka, ito ganito. Ewan ko lang kung naaalala nyo yung yung commercial na yan. Yan, 16 years ago, putya ina. Sarsarap, ayan. Ito yan, oh. Kung naaalala nyo yan, ewan ko kung you're too young or too old para maalala to, yung Sarsarap na yan, nung araw yan eh. Ibuhos lang sa kanin, may ulam ka na. Sarsara! Yan yung sagot nila sa kahirapan nung araw eh. Naalala ko yan kasi, bumili ako niya nung college ako. Tinikman ko. Talagang literal na lasa siyang sarsa ni Mang Tomas. And natatandaan ko yan kasi si Jimmy Santos yung endorser nung prime pa ni Jimmy Santos. Ngayon, ni-revamp na yung Sarsarap na yan to Samsarap. Ina kasing mga rebranding yan eh. Well, gano'n naman talaga dito sa social media. You have to offer something different para hindi magsawa yung mga tao sa'yo. And yun nga, speaking of rebranding kasi, yung Neneng B kasi na salita has been rebranded so many times. Diba? Yung recent reincarnation ng Neneng B ay yung nagbebenta ng hotdog. Si Neneng B yung galaw-galaw. Ano yung sinasabi niya noon? Yung nakalimutan ko na eh. Tapos, of course, yung pinakauna, yung kasama ni Boy Pick Up, di ba? Tapos ngayon, yung sa rap game naman, yung Shobelim na Neneng B kay Nick Makino, di ba? So, basahin natin yung sinabi ni Shobe sa latest post niya. Well, okay, last na to. Nag-react ako because no matter how you look at it, it's still connected to my husband's song. Of course, sa akin, okay? She did not even mention any names but is still connected. I'm his wife. Of course, magre-react ako dyan. Naisip ko sa song lang na maninik na ulit yung word na yon. Well, doon sa... yung sineneng B din, yung nagbebenta ng hotdog, di ba? Amano din yon. Pero, I guess, siguro kung popularity yung dating, kasi yan eh, depende kasi kung sino yung nakikinig eh. Pero yung sa kanya kasi, ang nangyayari kasi dyan, may psychological effect yan. Ngayon, I did a little bit of research. Ang tawag dyan, in my opinion, is psychological priming. A phenomenon where exposure to one stimulus, like a word, or smell, or image, unconsciously influence your response or behavior to a subsequent stimulus. Diba? So, ano yung nangyari dito? Explain natin through this. Si Samsarap, si Sarsarap, meron siyang stimulus na ginamit, yung word na Neneng B, tapos nag-react si Shobelim because of that stimulus na yun. After nun, marami ng emotion ang lumabas. Kasi nga, kinonect niya yan kay Nick Makino. Ganun naman eh. Like, depende talaga yan kung, kunyari, pag sinabi kong ninja, ang iisipin nyo si Naruto. Most of you guys na nanonood sa akin kasi some of you guys are watching. I think most of you guys are young men or older millennials na nanonood ng anime. So most likely, pag sinabi kong ninja, iisipin nyo si Naruto. Pwede yun. Or pag sinabi kong katana, siguro yung iba sa inyo iisipin Demon Slayer. Ganon din yung idea dito. Meron kayong kino-connect na word, di ba? So naisip kong sa song na yon, parang pag sinabi yung debunker, yung ibang tao iniisip ako, di ba? And of course, yung mga pang-inis sa akin, ganun talaga eh. Ganun dito sa internet. Naisip ko lang sa song lang na maninig, ulit nag-boom yung word na yon. Again, I felt disrespected because I was nice to her, even we had interaction, that she did not think her post could trigger people for posting it. Before, may mga vids puro meme na kumakalat sa FB, kasama yung pang ilang GF pa siya. Iniwasan kong i-share. Sumbatan na to. Okay, kakausap kami at baka makita niya na baka isipin na pinaplastic ko siya. So, respeto yun sa kanya. So, common sense naman. Tama naman. May point naman si Shobelim na
dapat iniwasan niya na lang yung or kung hindi niya na dapat ginamit yung neneng as parang against sa brand niya na parang comparison kasi ganun yun parang para mag-shine yung brand mo, itatapat mo siya doon sa isang brand na gusto mong kalabanin. Halimbawa, Coke, tatapat mo sa Pepsi. Ganon, 'di ba? So, yung mga tao, may idea agad kung saan yung comparison. Sa tingin ko, may point naman dito si Shobe, lalo na meron silang personal na nagkausap sila personally, 'di ba? I never claim na ako yung orig Neneng B. Sa kanta ni MV at ni Nick, pwede pa. Pero para karirin ko na ako yon, bra, never. Ginampanan ko lang yung kanta sa MV ni Nick. Okay? Well, minsan, nagiging mabait ang isang tao, winalangya mo, huwag kang mag-expect na maganda ibabalik sa'yo. Be mindful, think before you post. Well, ito yung side ni Shobe Lim. I think we got her point and tama naman siya. Kasi magkaibigan sila noon. Mukhang friendship over na. Now, ano yung, kung bakit natin kino-content si Sarsarap dito? Dahil po dito, ayan, nagsalita na siya. Yeah! Not attacking anyone. So, kung yun, Teka lang. yeah, Shobe. Okay, so, hindi, tropa mo kasi siya. Yun kasi yung point doon. Diba? Anyway, let's go. Let's go. Yun nga, Shobe, naiintindihan kita kung gano'n yung naging reaction mo. But again, I'm not fighting you. I'm not attacking anyone. So, Hindi mo nga ina-attack, kaso nga lang, yung framing mo nung salita, that's the problem. Kaibigan mo kayo naman. Ikaw naman, girl, parang first time mo sa internet. kung yun yung naging dating sa'yo, that's your problem and not my problem anymore. Magtropa nga kasi kayo, ano ba yan? If you wanna continue this, that's on you, babe. You're so pretty to do that. And wala lang, parang di lang bagay na ganun siya magsalita. No? Si Grada Great, nag-send pa ng flowers, oh. Shoot ang gala. Ba't isang rose lang? Dapat universe. May cameo pa si Idol Ay, nako kayo. Pwede akong mag-talk shit or pwede akong umiyak-iyak sa live like, oh my gosh, help me everyone. Anong kinakalat nila yung video ko, ganyan-ganyan. But I didn't. Bakit nga ba? Ginawa mo naman yung mga video na yun di ba? I believe na But parang parang fine-frame mo pa na ikaw yung victim doon. Willingly naman na ginawa mo yun Tapos may bayad yun doon sa mga tao. Now, kung gusto mong kumuha ng hustisya, ang problema kasi hindi yun kasi protected. Kasi bawal ka naman talagang gumawa ng sex video tas ibenta mo. 'Di ba? I think may batas tayo regarding doon. So wala kang protection under the Constitution. Because of that. It's similar to doing, halimbawa, nagbebenta ka ng something na bawal, ng illegal. Hindi ka pwedeng mag-seek ng protection sa batas. So, ikaw, kung kumalat yung bold mo, kasalanan mo yun. Kasi una, hindi naman legal na magkalat ng bold dito. Pero, meron mga website talaga na nag-o-offer ng ganun. And, I don't know kung ano yung jurisdiction kung may jurisdiction ba tayo doon. But, ingatan nyo na lang na huwag mapanood ng mga bata yung mga ganyan, di ba? Tuloy. Kasi hindi ako pa victim. Hindi ka nga naman talaga pwede magpa-victim doon kasi nga ikaw, willingly naman na ginawa mo yun. At saka hindi ka rin pwedeng kumuha ng hustisya doon. Kasi binibenta mo kasi siya di ba? Sa Aluwa, di ba sa Aluwa galing yun? Di ba? Nagkumalat siya doon sa mga doon sa mga website Ano gagawin ko? Nakita ko lang. Ako sasabihin ko sa inyo, nakita ko siya pero hindi ko siya pinanood kasi kadiri siya para sa akin. Parang not my type, not my cup of tea. Pero kung ikaw gusto mo, bahala ka. Pakyo ka. Talaga. Kasi hindi ko hahayaan na makita nyo na weak ako. I will never do that. Wala naman nagsabi.
Nakakainis siya. Oh my God. Not here. That's not samsara coded. Very not samsara. That's a cheap shot. And I'm not gonna do that. I never did. Kaya yun. Ginawa mo naman eh. Alam mo, hindi naman, wala naman nagsasabi na victim ka doon eh. It's just bad entertainment. Bad adult entertainment doon sa iba. Like myself, ako, I would not watch that, di ba? For me, hindi ko papanoorin yun. Dahil, wala eh. Para sa akin kasi, nakikita ko, kino-content ko siya noon eh. Pero parang, pag under that light, parang hindi ko rin kaya. Like, ewan ko kung sino nag-enjoy doon. Marami naman kayong lalaki dyan. Bahala kayo. I really At saka, by the way, yung mga tarantadong nagme-message sa page na, boss, link, boss, share, wag niyong hanapin sa akin. Hindi ko alam kung, nakita ko lang din siya sa internet. Hindi ko alam kung saan siya nandoon. Okay, hanapin mo din. Mahahanap nyo naman din yan. Kasi nga, sabi niya, nakakalat yan kung saan-saan. Siya na nagsabi niyan, no? don't understand. Yun na nga, it's so cringy. Like, para tayo nagkaganito. Hindi naman niya binanatan yung pagbobold mo in fairness kay Shobe eh. Ang inaano niya dito, yung pagpiga mo ng kalamansi at saka yung allegedly paggamit mo ng ChatGPT. Sabi nung mga tayo ba nagpauso ng piga ng kalamansi? Parang tayo yata yun, no? Yung bold mo parang wala naman may pakialam dun eh. Totoo lang. Ako wala akong pakialam talaga dun. I think you could have done better with yourself. Pero choices mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Your body, your rules. Hindi ako para magdikta sa'yo kung anong gagawin mo sa buhay mo. Ganun talaga eh. Meron talaga mga babaeng pupunta sa ganyan and bahala sila. Pero, you know, fuck it. Literally. Kung gusto mong gawin yan, gawin mo. Para sa akin, it's not my cup of tea. Tuloy. Hindi ako pa victim, ha? At saka parang meron pa siyang hype man, no, Daddy? Like, may hype man siya na nagsasabi na, oo nga, te, hayaan mo siya. Parang, ano siya, gano'n, like, gano'n ba yun? Taga-piga ka daw ng kalamansi. Actually, yun lang naman eh. Nasundan ko yung buong drama eh. Wala namang sinabi si Shobe about dun sa pagbobold mo. Ang binabanatan ka niya doon sa kalamansi, 'di ba? At saka doon sa pagiging otsosera mo regarding doon sa rebranding mo. Kung gusto mo naman mag-rebrand, gawin mo yung ginawa ni Jimmy Santos. Kala nyo, gawin mo yung ginawa ni Jimmy Santos! Jimmy! Sarsarap lang. Di ba? Walang ano-ano. Bigla na lumabas yan. Sarsarap! Ayun lang naman. Ganyan mga lang.